So, itong magiging laban na to, it's, you know, quite a scrappy lineup mula sa kupunan ng TLPH. Rora's Cavalry, game number 1. Kailangan marinig kayo ng teams as the casters are ready. Burrito Omi, kunin nyo na to. Maraming salamat sa ating mga panelists dyan. Welcome to game number 1 of Aurora Gaming kontra Team Liquid Philippines. Nabook na ang tickets patungong Jakarta, Indonesia. Pangalan na lang ng mananalo ang inaantay natin. Kakakilig at pininding balahibo ang ating nararamdaman ngayon. Again, nabanggit na nga ni Umi, no, sa Jakarta, Indonesia ay nag-aabang na kung sino nga ba ang unang representante ng Pilipinas patungo sa M7. Napakatindi ito ng dalawa na to kasi parehas din galing sa panalo. At itong dalawang teams na to, no, buong regular season ay napanood natin kung gaano kalinis ang kanilang malaro. Ang early game na laging pinag-uusapan tungkol sa Aurora Gaming and for Team Liquid Philippines, yung mga ganitong klaseng pick ni Carl TZ ay talagang kaabang-abang. Oo, and masasabi ko na napakataas din talaga ng win percentage ng Team Liquid Philippines kapag gumagamit ng mga ganitong klaseng hero. Ito si Carl TZ. And dito naman malupit itong goat na ito, no? Sa versatility niya sa mga heroes. Pero nakatukod kagad siya, patay ata si Carl. Buti na lang nandun si Danny James para protektahan siya. Would that revitalize? Kamuntikan pa si Carl TZ doon, ha? Yan yung nakakalimutan ng marami, no? Kung gaano kahapdi yung concussive blast ng levels 1 to 2. Pero mapati si Sanford ay mabibigyan dito. Pero si JP, ha? O mabibigyan ng bigya si Light. Pero mukhang napakataas na nga ng poke damage na mabibigay ng Aurora dito kay Sanford. Mapipilitan natin umuwi ang Apex Predator. Yun nga, mahirap ito, ha? Baka mamaya may madelay din na minion sa kanya. And alam mo naman kung gaano ka-importante ang level 4 para sa isang XP laner. Lalo na doon sa first objective ng ating laro. Pero pinili ni Sanford na tiisin na lang ang hapdi at ang sakit. At pipwesto na rin in a few ang Aurora. At balak naman niya, no, makakapag-level 4 naman kahit papano. Pero mauuna na nga dito si Edward, especially, no, kung kukunin niya yung XP crab na yon. Pero mukhang level 4 na dito si Demon Kites. So far, may maliit na kalamangan dito ang Aurora Gaming. Pero mauuna pa rin sa pwesto ang Team Liquid Philippines. May masamang balak nga lang ang Team Liquid dito sa baba. Ayan na nga, buburuhan na nga kagad. Itong si Dominic, hindi tumama yung bangka. Pero pipiliin natin ni Carl. Ang baba ng kanyang buhay, buti na lamang. Hindi rin level 4 itong si Doming. Kaya lang yung pagong ay isasakripisyo nila. Nice attempt to para sa TLPH. Pero ang nagtagumpay doon, walang iba kundi yung Aurora. Oo, objective secured na naman para dito sa Aurora Gaming. Pero mukhang makakakuha naman ng konting plato dito si Oheb. Kaya naman makakakuha pa rin ng kahit papanong gold ang side ng Team Liquid Philippines. Kaya pantay pa rin ang ating laro. But in terms of XP na nakukuha doon sa unang turtle, ay talaga masasabi natin na Aurora Gaming ang may hawak ng maliit na kalamangan ngayon in the early game. Ngayon, nahanap na natin, no, medyo pabugso-bugso ang mga laban dito. Hindi kasing, sabi nating ingay ng mga una nating laban sa playoffs. Oo nga, puro suntukan talaga yung nakikita natin. No, nakita natin pala nung games 1, nung day 1 and 2. Pero balikan ko lang yun dun sa Turtle. Kasi hindi lang naman yun yung XP. Pati yung extra shield, pre. Di ba malaking tulong din yan? Lalakas yung loob mo para umabante ka. Lalo na sa mga gold laners na laging minamata dito ng TL. Oo, tsaka tingnan mo naman yung ginagawa talaga ng Team Liquid Philippines. So napakataas ng kanilang pressure dito sa gold lane. Pero hindi pa naman nabibigyan si Doming Kite na pauwi lamang kanina. So for looking at our Infinix in-game equipment, mukhang papunta na nga siya sa kanyang Hunter Strike dito para sa kanyang first item. No, napaka-importante ng Hunter Strike dito kasi yung additional movement speed ang hinahabol mo dyan para nga naman makapag yung espada, pana ng paulit-ulit. And may count pala tayo dito ng Astral Eagle, no? Ang maganda dyan, yung Beatsan, ginagamit din yung pang vision. Sobrang importante na to sa Aurora kasi natatablahan nila yung vision play din na ginagawa ni Sanji at ni Carl. At saka pag pumatak na yung mga CDR items dito kay Dewey, doon na talaga magiging problema. Itong Novaria na to kasi unlimited na yung mga lumalabas na mga Astral Recall at pati na rin yung mga Astral Echo. Nasadyang napakahirap talagang gumalaw ng your Team Liquid Philippines considering naka double fighter line na pa sila dito with Oheb using this show once again. Pangalawang pagong na po ng ating laro at mukhang makakapwesto naman ang side ng Team Liquid Philippines. Nandiyan ang Aurora Gaming sa Gedli para mag-contest. At ito na, si Light na naman ang haharap para sa Aurora. Okay, pwesto sila dito. Si JP ang humahawak ng ikalawang pagong.
Kita ni Sanford kung saan manggagaling si Demon Kite. Nakababa na rin si Domeng. Ay tinamaan ang start si Sanford. Sanford! Final slash! At naabot itong si Yue. Namatay na rin sa kamay ng Team Liquid Philippines. Kaya naman si Light ay kailangan ng matras. Kalahati kanyang buhay si Domeng. Demon Kite rather. Pinabutan pa ni Oheb. Pinagsasapak. At nakakuha na ng kill itong si Oheb. Kaya naman si Sanford. Ay nakabawi din naman ng isa. Tatama pa yung isa laro na iwasan dito ni Light. Si Sanford ay talagang desidido. No way! Gusto patayin si Light. Napunti bigla ang ilaw. Grabe si Sanford doon. Going in for the flicker play. Nahanap ng kanilang mage at dahil dyan sa napakadaming plays na ginawa ng Team Liquid Philippines. Wow! Ay sila ang makakasecure ng pangalawang pagong ng larong ito. 4-0 na ang ating laro. And looking at the start from Team Liquid Philippines ay mukhang masaya ang koponan ng Cavalry with a 2K gold lead. Men, kung babalikan nga natin, kung 2 minuto tayong babalik, napansin natin na parang lamang ang Aurora. Nakuha nila yung first turtle, naiwasan din yung gank dito kay Domeng Kite. Pero bigla-bigla na lang nakakuha ng final slash na matindi itong si Sanford. At ang naabot pa niya si Yui. Oh, biruin mo sa lahat ng mga pwedeng umabot sa isang Novaria. You would think na ang makakaabot dyan ay yung Cho o yung Gatot Kacha na gagamit ng Avatar of the Guardian. Pero sa lahat ng pwedeng makaabot kay Yue, it was Sanford na gumamit ng kanyang flicker dahil dyan medyo nahihirapan na ngayon ng Aurora Gaming patungo doon sa ating mid-game phase. And we are talking about the Jason Shin lineup, pare. Ito yung mga pag nabigyan mo ng maagang kills o maagang gold lead ay talagang masaya yung mga ganitong komposisyon. Mahirap kalaban yan, lalo pag nakakuha ng mga maagang kill. Mabuti na lamang kahit kumukonekta ang mga pana dito ni Sanji, wala pa tayo nakikita na combo mula kay Daddy JP. Pero sa atako combo hindi ito, nagamit yung Vitalize, hindi tumama yung Bisil Arrow. Nakabag din si Sanford with the final slash, tatamaan lamang itong si Light. Pero lalayo na muna dito ang Team Liquid Philippines. Masayang-masaya na sila sa kanilang nakuha. 3,000 pa rin ang kanilang kalamangan. Makakadepensa naman dito ang side ng Aurora Gaming. At kung may kalakasan naman ang isang composition ng Aurora dito, ay meron silang ranged wave here galing sa Novaria at isang Ranger. So kahit pa sabihin nating mahuli ng maaga o makalamang ng maaga ang Team Liquid Philippines, ay kayang kumapit ng Aurora Gaming as long as hindi maabot yung dalawang nabanggit ko. Oo, importante talaga na protektahan nila yan. And sa kabilang panig naman si Edward ay kailangan mas maging aktibo dito. No? Nakita natin kahapon yung performance ng isang lapu-lapu mula sa kanya. Laban sa TNC Pro Team na talagang kahit ano man ang nangyari, ang dami namang circumstantial na nangyari. May mga na-buy and sell pa. Pinaglaban pala ni Edward at nakuha nila yung panalo na yun. And I think ito yung kinahawakan ngayon ng Aurora sa kanya. At ngayon, hinahawakan na rin ng Team Liquid Philippines. Pero isang final session naman ako mabit. Demon kahit makakatakas. Pero mukhang lamang nasa pwesto ang Team Liquid sa pagong na ito. Hindi ko naiwasan lang yung Tordos and yung Sipa! Kumunik! Dapat ay gagawin si Demon kahit libre ata yung pagong para dito sa Team Liquid Philippines. At ngayon na nga ang naghanap. Masyadong malalim ito sila. Kailangan yung matras. Iipitin siya ng 3 miyembro mula sa TLPH. Si Sanford ay nag-flicker din. Nakabutin na naman si Domeng Kite! Tatama doon yung AOG pero sa germs lang. Kaya lang yung Tot ay kumonekta na rin. Si Edward ay makaka-atras. Hindi! Kasi kikitilin ang buhay niya dito ni Sanji. Hindi pa pala tapos ang stampede na inilalatag ng CLPH. Aabantihan na nila at hawakan na yung gitna. Ibang klaseng pressure ang pinapakita ng Team Liquid Philippines. Maagang pag-invade dahil alam nilang lamang sila at hindi makakilos si Demon Kite. Pare, pumasok na tayo sa era at meta ng MLBB ngayon dito sa MPL Philippines na yung gold laner na yung naghahanap ng jungle ng kalaban. Isipin mo yun Ako masasabi ko na sobrang bilis din ng reflexes dito ni Demon kahit na naiwasan niya yung dapat tatamang Abyssal Arrow pero hindi niya naiwasan pre. May flicker yung pinakahuling sapak ng Jade Kondo sa may sipa at hindi niya naiwasan yung pagkakamatay at dahil doon ay malaya nilang nakuha yung pagong at nakakuha pa sila ng mga heroes doon. Ibang-iba talaga ang itsura ng ating meta ngayon. Biruin mo, pagpasok ng playoffs, hindi na umiiwas. Wala na. Si Oheb, siya na yung iniiwasan. Another Abyssal Arrow lands mula dito kay Sanji. Medyo napipilitan na ang Aurora Gaming na dumepensa muna. 5,000 na ang kalamangan ng Team Liquid Philippines as we enter the 9-minute mark. At nakikita natin dire-diretso lang ang pagpasok ng Cavalry sa loob ng jungle ng side ng Aurora Gaming. 30 segundos pa naman bago lumabas ang pinakaunang lord ng larong ito at mukhang hirap na ang dumepensa dito ang side ng Aurora. Ito yung mga bibihirang pagkakataon na nakikita natin ng Aurora Gaming na kumakapit sa ganitong klaseng sitwasyon. Pinag-uusapan natin nung regular season na napakaganda ng kanilang early
early game. Oo. Pero parang hindi ganito yung ating nakikita. Yung Team Liquid Philippines parang bang pumasok sa isang hyperbolic chamber tapos bigla silang nagbago no? Nagbagong anyo pare at mapipilitan nga mag-purify pero si Sanford Lalim. ngayon delikado. Shutdown para dito kay Doming. Di ba sila tapos dito si JP na mapipilitan gamitin yung kanyang AOG pero yung sinalubong din ng mga biyembre dito ng Aurora. Makakatakas si Carlito. Nagamit niya yung kanyang bangka. Mabisal araw ay kukonekta pero wala na magiging fall-off dito on Team Liquid Philippines. Sa gitna naman, clear wave lamang ang isinasagot ni Oheb. Magandang pamatay sulog pa rin para sa Aurora. Oh, at napakalaking bagay nun para sa Aurora Gaming dahil nakat nila yung almost 6K to 5K at yun nga may kahalamangan pa silang maliit dito sa loob ng first lord of the game. Pero tignan natin ang mapa. Abis ng araw ay hindi kakabit. Si Oheb ay nagpupush. Ngayon makakapasok pa si Carl. Pero sa nila, ibibigay na nga ata. Di mo kahit nakuha na yung bagong pero turn ata magiging goal dito ng Team Liquid Philippines. Nakasipa na naman si Oheb. Tumba si Light. Same with Demon Kite. Isinama na rin sa hukay si Edward. Tumawa na naman. Yung abis ng araw mula kay Sanji. At triple kill para sa kanya. At nag-iinit na si Chef pare. Wow. Tumama yung mga bis na laro left and right at nakuha man ng Aurora Gaming ang Lord ay hindi naman nila ito nagamit dahil sa pinakitang angking galing ni Sanji dito sa Silina. Hindi pa sila tapos dito. Abantihan na rin ni JP. Mabuti na lamang ay napuruhan ni Yue yung pinakahuling minion sa likuran. At malaya pa rin makakagalaw dito ang Aurora kasi hindi sila nabasagan ng inhib. Oo, and higit sa lahat, no, hindi man lang nakalabas sa pinakaunang tore. Wow. Yung Lord na yun, Team Liquid Philippines retains a 6K gold lead against Aurora Gaming. Papasok na nga tayo around the 11-minute mark. And looking at the Infinix in-game equipment na nakita natin kanina, ay papunta naman na tayo sa part kung saan magkakaroon na ng totoong bawas dito si Doming Kite. Plus, of course, the Sky Piercer. But look at this, no? Yan, oh. Ito yung mga pana talaga plus yung sipa na combo. Men, ayoko magbanggit ng mga pangalan, mga past era, pero gagawin ko na din lang. Oo. Para ako na throwback sa M4 Echo. Diba, ibang klase yung mga sipa dito. Pero ang kaibahan kasi ibang tao yung sumisipa. Oo, ibang alam mo, si Oheb yung sumisipa, tapos ang pumapana si Sanji. Praktisado na yan. Memories, bring back memories, pre. Diba, isipin mo yun, sa lahat ng tao na iisipin mo na gagamit ng show at napakalupit, si Oheb pa yung pinakahuli. Diba? So, again, ganito ka-versatile. And yung versatility na meron ng Team Liquid Philippines, hirap na hirap ang Aurora ngayon na makabawi. Para nakukuha na nga lahat nila, you know? Naku, yung buong mapa natin, around 80% ay nakokontrol na ng Team Liquid Philippines. Pero ito yung surprising, no? Usually, when we see teams na nakakakolekta ng around 70-80% ng mapa, ay mas malaki pa yung gold lead. Kahit papano, ay namimitigate ng Aurora Gaming to around 7,000 ang gold lead ng TLPH. Kadalasan kapag ganito na ang itsura ng mapa, pare, ay 10,000. 11 na dapat ang lamang ng Team Liquid Philippines. JB, nakabang yung kanyang taunt. Tama yung pana, ay yung bangka pala. Yung pana ay hindi tumama para dito kay Sanji. Pero nag-iiwan siya ng mga bakas. Andun yung mga traps. Para nga naman ay makontrol nila kahit medyo malayong parte ng mapa na meron sila. Talagang natitirang win condition dito para sa Aurora Gaming ay patagalin ang larong ito. Again, yung range wave clear na meron sila ay napakalaking tulong come late game. Especially no, pag dumating na nga yung mga CDR items para kay Yue. And of course, the damage coming in from Doming Kite. Kasi kahit pa sabihin natin na napakalaki ng kalamangan ng Team Liquid Philippines, 12 minutes in, ay hindi pa rin sila nakakakuha ng inhibitor threat. Yun nga eh. And isa pa sa mga mahirap dito, no, si Sanji ay 5-0-3. Alam mo naman, bilang admin ng Silina GC ng Pilipinas, masasabi ko sobrang impressive niyan, lalo na sa Aurora. Oo. Kasi di ba, kung maalala natin regular season, pinadugo sila nitong Aurora at ngayon ay hindi man lang pinapalapit. Men, mga unang laban ng Team Liquid Philippines entering playoffs were up against Onyx Philippines kung saan kahapon ay napanood natin na dinismantle ng Team Liquid Philippines ang reigning M-Series champion. At ngayon naman kalaban nila ang Aurora Gaming na may napakahabang win streak entering the regular season of Season 16. At para bang nakikita natin na nag-ibang anyo nga ngayong playoffs ang Team Liquid Philippines. Hawak-hawak nila yung pagputol ng win streak dito ng Aurora. Hindi lang yun kasi again, yung Golden Road na kanilang hinahanap for the longest time. Hindi lang sila, buong Pilipinas ang naghahangad nito. Pero hangad ata ng TLPH sa patayin ito sila nasipa na ka rin. Lord na libre, inakuha nila pero hindi pa tatapos sa pananalasan dito ng Team Liquid Philippines. Ihabol nila at talagang tuloy-tuloy ang Team Liquid at mapapatay nila itong si Light. Piruin mo, no? Baby Kings tandem going in for Light pero hindi magsisimula ang lahat ng yun kung hindi na set up dito ni Sanford with another final slash kaya naman nawala sa pwesto si Kuya mo Light.
And looking at what's happening right now, 14 minutes in, ay hindi pa rin talaga nakakaabante sa labas ng base ang Aurora. Again, babalik tayo doon sa pinag-usapan natin kanina, Burrito. Natitirang win condition para sa Aurora ay dumepensa, bumili ng oras, and they have the tools para gawin yun. Ang kailangan nga lang talagang pag-ingatan ay of course yung mga biglaang plays na pwedeng ibato ni Sanford, especially may hawak siyang flicker ngayon. Yun nga, available ang kanyang flicker. And idadagdag natin, puro biglaan kasi itong mga players na to. Yung Sipa ni Oheb, yung Pana ni Sanji, yung combo mula dito kay JP with that AOG na actually hindi pa nga natin masyado nakikita. Kukonekta yung Abyssal Arrow, pwedeng tumalon dito si JP pero hindi niya pipiliin. Sasalubungin na muna ng Aurora itong Lord ito at malaya nila makukuha. Wow! Puprotektahan din nila ng matagumpay itong Torres sa may bandang ibaba. And the Team Liquid Philippines ay kukunin na muna kung naman yung mga objectives na nasa paligid nila. So far, no, nice defense para dito sa Aurora Gaming. Hindi pa rin nakakakuha ng inhibitor turret ang side ng Team Liquid Philippines pero patuloy pa rin lumalaki ang Okay. gold lead na hawak ng TL. Hoy, At ang kalahati. sakit na ng mga Abyssal Arrow dito ni Sanji. Kalahati yung damage ng buhay. Dito ng Abyssal Arrow, isipin mo yun ha, every 3 seconds, pwede ka magpalit-palit ng Abyss form tapos human form, tapos pana ka ng Abyssal Arrow. Kung hindi man tumama, may vision. Kung tumama, kati sa ulo nun. Oo, kati talaga sa ulo. Tsaka hindi na rin sapat yung magic defense dito ni Light. Oo. Umabot na tayo sa punto na itong Selena to ay talagang napakalaki. If not, pinakamalaking problema na meron ang Aurora Gaming ngayon dahil sumasabay itong Selena na to sa mga binabatot nila ng skill shot. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. O, pinag-usapan natin ang cooldown reduction kanina. Pero sa side ng Team Liquid Philippines, doon natin makikita yung talisman kung saan kaya naman pala nagpapaulan ng mga pana dito si Sanji. Sulit na sulit. Eh, no? Masasabi ko lang talaga na sobrang nadodomina ng CLPH itong larong ito. Lahat ng gusto nila nakukuha nila. Eh, no? May, Yung mga tore nakuha na nila. Yung objectives na Lord nakuha nila. Yung dalawang pagong nakuha nila. Kompleto sa Regalos. May price and drinks pa eh. Oo, kung talagang may libreng upsize pa, pare. May upsize pa eh. May promo. Lahat talaga ay nakuha na nila. At bukod pa dyan, no, yung inhibitor turrets yan talaga yung kailangan targetin dito ng Team Liquid Philippines. But again, for Aurora Gaming, siguro mga 2-3 minuto na lang kailangan nilang bilhin. No, aabot din siguro sa somewhat equilibrium. Hindi pa naman yung tunay na equilibrium, pero I would say kung gusto nila makasabay ng 6 items full stop talaga, Oo. mga 50,000 ba yan? Maghihintay pa tayo ng 7,000 na kikitain ng Aurora Gaming para sa isang patas na 5v5. Ang tagal-tagal ito. Pero to be fair, sumasakit na rin naman yung mga pokes, yung mga star shot mula dito kay Yue. Pero walang idea si Yue na naramdaman siguro niya na parang may malamig na hangin dito sa left side ko. Parang may ohib na nagtatago eh. At alam mo na yun no, kung isa kang mid laner na veterano na sa ligang ito, parang bawat bush na dadaanan mo, mayroon man ang tinatawag na sixth sense. Tama. O mga gold laner at mid laner natin dyan, mararamdaman nyo talaga pag may nagbabadyang healer na naghahanap ng iyong buhay. Pero ngayon, ahawakan na ng side ng Team Liquid Philippines ang Lord na ito. Hindi ata makakahanap ng pwesto ang Aurora, no? Ayaw palapitin yung mga entry points ay hawak-hawak dito ni JP Sanford at ni Sanji. Even yung gitna, nasipa dito itong si Demon Kite. Mga Ay! kalahati yung buhay ni Owen. Ay! Sakit din yung damage. Flicker na force na rin niya. Jit Bando, tataka siya, naiwasan yung Star Shooter. Pero sa likuran! Sila yung kagad ang pupuruan dito. Oy! Team Liquid Philippines, tatama ba yung sila? Hindi. The lunch na with the Tornos. Pero pwede silang bumalik dun sa Lord. Na delikado si Oheb doon. Napakasakit na rin pala dito ni Demon Kite. Hapde. Even if 0-3-1 ang Lancelot na to, ay napakasakit pa rin niya at kailangan dito respetuhin ang side ng Team Liquid Philippines. Pero mukhang Nasa top. babalik lang sa regular programming ang Cavalry. But Lord secure na nga nila. Okay, ginawa naman ang side doon. Lord secured para sa Team Liquid Philippines. Yun. Ako, kinabahan din ako dun sa may taas eh. Kasi may 1v1 na naganap dito kay Demon Kite at kay Oheb. Medyo napuruhan si Demon Kite. Parang hindi nila ata kaya yung damage na nagagaling dito sa isang show. Oo, nakakabigla din kasi no, even if we're looking at a show na may hawak na War Axe, Endless Battle, ito yung tinatawag nila na hybrid show. Kati. Sisipin natin yan no, sa ating Infinix in-game equipment Ayun, na oh. meron kang makukuhang cooldown reduction sa brute force, tapos ito yung brute damage kasi na masasabi natin may BOD ka na, tsaka yung Malefic Roar. Kahit sino talaga ay mangangaray na dyan. Pero ito yung maganda, no? If you are Aurora Gaming, kompleto naman ang mga battle spell, pero ito na yung biggest chance ng Team Liquid Philippines na tapusin ang larong ito. All it takes is one big play. Okay, may mga aray ko sa aray ko. Kasi ako naramdaman ko yun. Yung Star Shooter mula kay Yue. Nakita mo yung buhay ni Cartesian, bumaba kagad. Parang 3/4 ata yung bawas. Mabuti na lamang mabilis din naman siya kumuha. May spell bump din naman siya dito. So,
pwede siyang sumama ng sumama, pero ito yung sinasabi ko at kinakatakot natin, Umi. Kumakatin na talaga si Oo, Yue. At hindi lang si Yue, no? Buong kupunan ng Aurora Gaming ay kumakati na. I dare to say, no, in 2 minutes time ay hindi na nagmamatay masyadong gold lead na mayroon dito ang Team Liquid Philippines dahil unti-unti na rin nakukuha ng Aurora Gaming yung mga items na gusto nilang makuha para makapalag nga dito sa side ng Team Liquid Philippines. Ang tanging kalamangan na meron dito ang side ng TL ay yung long lane Yeah. na walang inhibitor turret sa upcoming Lord fight natin. Pasisilip na nga natin yan sa Infinix in-game equipment. Isang item na lang ang kulang para dito sa Novarian Yue. Sa totoo lang, itong apat pa lang ay napakasakit na. Oo, and ang maganda dito, nag-invest siya sa Blood Wings. No? At least may extra shield siya. If ever man nababasag or pasukin siya ni Cartesi, may extra movement speed din siya. So, for Aurora, naghahanda sila sa isang isang matinding dilubyo na kung saan lulutuin dito ng Team Liquid Philippines. Pero kung napapaisip ako ano ba magiging desisyon nila dito? Iko-contest ba nila to o magta-turn sila? Kasi mahirap na to pag nakuha to ng TLPH, lalo Luminous Enhanced na Lord na to, pre. Mahirap to. Totoo, ito yung pinakamahirap na depensa ng Lord. An Evolved Lord post 18 minutes. Kahit sandamakmak ang wave clear na meron dito ang side ng Aurora Gaming, ay napakahirap lang talaga depensahan yung Lord na Isnavero. Yung hindi ka napapansinin. Gusto na lang tapusin yung laro. And Team Liquid Philippines mukhang pumupostura na around the jungle of Aurora Gaming para ma-ensure na sila ang makakakuha ng Lord na ito. Pero mukhang makakadepensa pa naman. Mahuhulin na naman ng bana dito si Domingkite at si Sanji! Ay, naku, masyado atang malalim si Sanji. Pagkakataon ng Aurora Gaming na samantalhin ito, 4v5 ang magiging laban. Kailangan nila mag-flow ng wave, 45 seconds pa para kay Sanji. Medyo naging malalim mga tayo na. Malaking dagok ito para sa Team Liquid Philippines na nawalan sila ng Selena right before the Lord starts. At dahil dyan, magiging response ng Aurora Gaming ay clear na muna itong bottom lane para magkaroon sila ng oras na i-contest ang Lord na ito. Around 30 seconds pa naman bago lumabas dito si Sanji. At ibig sabihin yan ay makakalamang ang Aurora Gaming around this Lord area dahil sa ngayon ay 4v5 ang labanan na ito. Nakatulong pa nga ang Expanding Rivers para kumolekta ng mga heroes ng Aurora around this Lord pit. Ang goal nila dito ay patagalin. 10 seconds para kay Sanji. Sa may bandang ibaba, may ginagawa na rin si Oheb. Pinapagalaw niya yung wave sa bottom. At mag-react ito si Edward para dun sa ibaba. Tagumpay ang pambabae time dito ng CLPH. Aabot si Sanji. And dahil sa Expanding Rivers, ay maaari siyang makapwesto na katad. At yan nga ang maganda, no? Team Liquid Philippines, nice buy time para sa kanila. And for the side of Aurora Gaming, kompleto pa rin naman. Kinailangan na nilang iwan yung mga minions doon sa may bandang base. At half HP na para sa Lord na ito. Si JP nanganganib na. Okay, nagamit niya yung Revitalize AOG. Resources mula sa TLI na gastos. So, pagkakataon dito sa Aurora, pero ginugulo sila ni Oheb dun sa bottom O sumasakit na rin yung damage ng Lord, no? Demon Kite, 3-4 HP. Kailangan na ata mag-back. Kailangan na nga ata ibigay. And that's going to be the Lord secured para dito sa Team Liquid. At si Sanji ay nakakuha pa nga ng kill. Aray ko po. Medyo matagal naman bago dumating yung Lord. So, I think aabot din si Light. 22 minutes and 44 or 43 seconds palalabas yung Lord. And ang death timer dito ni Light is 45. So, aabot siya, makakadepensa dito TLPH. Kaya lang ang problema, ito yung sinasabi natin, Luminous Lord to, Enhanced na Lord. Ito na yung Snabero, tsaka Wapakins na Lord. Oo, nonchalant na yan, pare. Nonchalant. Maglalakad na lang yan para tapusin yung laro. Pero for Aurora Gaming, no? Veterano ang mga players dito. Alam nila kung paano palikuin kahit konti. Yeah. Patagalin ang laban na ito. And hopefully, no, makahanap sila ng paraan para makakuha ng kahit paanong oras. Dahil sa ngayon, napakalaki na talaga ng gold lead ng Team Liquid Philippines. Pero nararamdaman pa rin natin yung respeto na meron dito ang Team Liquid sa wave clear at proof damage na nanggagaling sa Aurora Gaming. As the Lord marches down bottom lane, magpapadala ang Team Liquid Philippines ng 4 na miyembro sa mid at mukhang papasok na sila sa base ng Aurora. Ayan na, nailawan sila dito Aurora Gaming. Pipiliting tumipesa, JP ang baba ng buhay. Pero Lord naman ang bigyan. Pero tatlo'y nilamaan nung land checker. Atrasan mo lang, team. Puti nila kami nilang immortality si Carl. Pero mapapatay siya dito ni Yue. AOG, nagamit na rin ni JP. Kailangan matras si Sanford. No way! Pero habol siya, yung final shot for immortality. Ang isang araw nagkukonekta. Kailangan na matras si Oheb. Ganyan din naman si Sanford. Natama yung Star Shutter. Pero kailangan din niya tumuyo. Pagpagan mo, pre. May sulag. Puti nilang ay naka-atras at naka-alpas pa dito at CL. Gitna lamang nabasag dito ng cavalry at
merong pang pagkakataon ang Aurora na umabante. Pumulso na nga ang Aurora Gaming. What a play mula kay Edward. A flicker land shaker on to 3 members ng Team Liquid Philippines. Kaya naman mukhang sila naman ang magpupush. Oras na ng Aurora para kumuha ng parte ng mapa na pinagkait sa kanila kanina pa. 20 segundos para kay Carl TZ. Nahihirapan mag-clear ang side ng Team Liquid Philippines. May endable angle yata para dito sa Aurora. Pero pituto na nga ni JP dito. AOG doon sa may bandang gitna pero babagsak din. Immortality ay na-clear na. Okay, kailangan nyo ng Motorcito pero hindi siya makakatakas! At napatay siya ng Aurora Gaming. Uhib dito, walang ide yata si Demon Cat. Pwede sipain. Tordos ay nagamit na. Kailangan niya humabol. Phantom Institution. Habol din si Domeng. Tagumpay ang pagdepensa ng Team Liquid pero hindi pa tapos. Si Sanji dito with those Abyssal Arrows. Connecta na naman. Purify ay na-force na rin na magamit dito ni Domeng. Men, palitan na. Ito na, nakakalabas na ang Aurora. Makruhan na ang laro dito na may halong may kruhan around this Lord area. Nakakalabas na ang Aurora. Hindi nga lang nakakalabas pare, nakakatakbo pa. At mukhang naghahanap sila ng Lord dito 25 minutes in. At TLPH naman ngayon ang susubok na mag-contest. Hahawakan na ito ng Aurora. Domeng kahit makakaiwas doon sa Abyssal Arrow pero si Carl TZ ay patuloy pa rin hinahanap ng Aurora Gaming. Okay, Domeng Kite, Demon Kite pala. Ay kailangan matras. Sanford na magiging target. Final slice na gamit. Oy! At wala siyang immortality. Patay ata. Ngayon yung Young Goat ang kanilang hinahabol. 30k ang buhay ng Lord. Habang sa may ibandang gilid, si Ohe pinag-aaban ng pagkakataon. Hindi tumama yung pinakuli sa mga Oy! chito. Pero nakantokan siya dito ni Light. Ngayon naman si Sanji hinahabol ni Demon Kite. Pop immortality. Kailangan na mag-atrasan. JPA buhay na pero mamamatay din. Itong si Sanji. Demon Kite, ladies and gentlemen. Talagang tiniis lang niya lahat ng paghihirap na kanilang nakamasa. Mr. Consistent! Nakakuha ng kill at tatlong tumumpa sa TLPH! And another spectacular play mula dito kay Edward. Pagbagsak ng espada Wow. ay may comet na rumekta sa muka ni Carl TZ. At mukhang magpupush na nga dito ang side ng Aurora Gaming. Dalawa ang depensa para sa Team Liquid Philippines. So heavy sinusubukan pero ayan na nga! Ayan na, pop yung Evo pero hindi ata sapat yung magiging damage! Nakapag-Winter's Crown pa! Kumpleto pa ang Aurora! Tommy kayo mamamatay! AUG ngayon ay nagamit na rin. Pero marami pa silang mga minions na kasama dito. Si Daddy JP talagang sinasalon lang! Ang lahat pero hindi nakakayanin ang liwanag na dala-dala ng Aurora sa Game 1! What a comeback! 14K gold lead all the way!